Alejandro's point of view. I'm sorry but I'm turning down the offer. Ani ko, namutla siya nang marinig ngayon mula sa akin. Humigpit ang hawak niya sa mga dokumento na hawak niya bago ito marahan at tumungo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko nang sabihin ko yan sa kanya. Dapat ba akong maging malungkot dahil kaharap ko siya ngayon at humihingi ng tulong sa akin to save their business? O dapat ba akong maging masaya dahil yung taong nilalait ang pamilya ko noon humihingi ng tulong sa akin ngayon? Why? This is a great deal, Alejandro. Our collaboration has the potential to make people happy. Ngumiti ito sa akin na tila ba wala siyang nagawang kasalanan sa akin noong mga bata pa kami. He was formerly a buddy of mine, but after he belittled my family's company, I chose to end our friendship. Wala nang mas importante sa akin kundi ang pamilya ko. You can make fun of me, but you can't make fun of my name or my family. Your company is well-known all around the world at natikman ko na yung mga wine nyo ha, and it tastes great. Napakagaling nyo talaga sa nego. I cut him off. Huwag mo na akong utuin, Nathan. Sabi ko at hindi hinayaang sumilip ang aking mga ngiti. Bakit hindi mo muna pag-isipan ng offer namin sa'yo? Besides, your father and mine are friends, and I am sure that your family will be able to help our firm. Marahan niyang pinadulas papunta sa harap ko ang dokumento na hawak niya. Do you remember how you mock my name? Kahit kailan ba pumasok sa isip mo na magiging pangalan ng alak ang pangalan ko? Do you still remember when you told me that my parents were not good enough to build a business? Nakangiti ako at kalmado nang sabihin ko yun sa kanya. Natahimik siya. Muling umatras ang kanyang dugo at hindi na nakapagsalita pa. Because of what I said, I saw his jaw clench and his fist close. Alejandro, please, he said. Tapos ngayon nagmamakaawa ka? You know what? I should thank you for saying those things to me since they serve as an inspiration and drive for me to start this winery. Marahan akong sumandal sa swivel chair ko habang nakatingin sa kanya. I apologize for the things I said when we were younger. Let me show you that I've changed and I'm ready to be a great business partner. Pagkumbinsi niya sa akin. Pero hindi lang yon ang nalaman ko. Diba marami ka ring nilapitan na batchmate natin? They didn't accept your offer kasi balita daw nila mayabang ka pa rin. So, pinag-uusapan niyo pala ako? Ramdam ko ang tensyon mula sa kanyang boses. Yes. And you should be thankful that you became one of our topics. Busy kami sa kanya-kanya naming kumpanya pero nagawa ka pa rin naming isingit sa usapan namin. Sabi ko sa kanya. So, you're turning down my offer? Mabangis niya akong tiningnan bago niya malakas na nilapag ang kanyang kamay sa aking lamesa. Yes. Nakangiti kong sabi bago ko siya bigyan ng nakakainis na tingin. Galit itong tumayo at masama akong tiningnan bago nagsalita. Fine. I don't need your company or your name. Singhal niya sa akin. See, hindi ka pa rin nagbabago. He snatched the documents from my table and looked around my office as if he was disgusted by it. Kanina ko pa gustong umalis sa pangit mong opisina. Nang marinig ko yan sa kanya ay tila ba umusok ang tenga ko dahil sa galit. I want to punch him and tell him some hurtful words but as a respect to his father, I won't do that. Alam kong magkaibigan si Dad at ang tatay niya, pero kahit kailan ay hindi yun magiging dahilan para makatrabaho ko siya. Maaaring magpatawad ako, pero hindi ang makalimot. Live. Tipid kong sabi. Buti na lang talaga nakausap ko ang mga batchmates ko kagabi at sinabi nila sa akin na baka ako nang sunod na lapitan ni Nathan. Sinabi ko naman sa kanila na mukhang imposible na sa akin siya lumapit dahil may pinag-awayan na kami noon. Pero hindi sila nagkamali. Nang makaalis si Nathan ay agad na pumasok si Jane pati na rin si Abigail. Sinapo ko ang ulo ko bago ako bahagyang umiling. Jane appeared to be very upset about what happened, while Abigail approached me with concern. Ayos ka lang? I smiled at her bago ako tumango. I really appreciate that Abigail asked if I was okay before anything else. Galit na galit kasi yung lalaking yun nung lumabas siya. Are you sure you're okay? Dagdag niya pa. I'm okay. Nakangiti kong sabi. Kahit sabihin kong ayos lang ako ay agad niya akong iniwan para kunin ng tubig sa bag niya. You turned down her offer? Tanong sa akin ni Jane. Tumango ako bilang sagot bago ko tanggapin ang tumbler mula kay Abigail at uminom doon. I quickly gave it back to Abigail before turning my attention to my laptop.
Bakit? Baka biglang magalit sa'yo ang daddy mo dahil sa ginawa mo. Jane's forehead was wrinkled and she began walking back and forth nervously. Jane, I know what I did. Iyan ang napapala ng mga taong wala pang nararating, mayabang na agad. I just took my revenge. Sagot ko sa kanya habang nagtitipa ako sa aking laptop. You took revenge? Pero mga bata pa kayo nung sinabi niya yun sa'yo, di ba? Hindi ako nagsalita at nagpanggap na hindi narinig ang sinabi niya. Hindi ba dapat pinalampas mo na lang? Besides, it's a great offer and your dad told them to seek help from you. Baka magalit siya. I don't care. Kanino bang kumpanya to? Sinong naghirap para maitayo ang kumpanya na to? They neglected me when I needed them while I was building this company. At saka, kaya hindi ko tinanggap ang offer nila kasi hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangmamalit nila sa tatay ko noon. And I will never forget that. Ang sakin lang naman, sana kinalimutan mo na lang. Kaysa maging rason pa to ng pag-aaway nyo ng daddy mo, she said. Magsasalita na sana ako nang biglang nagsalita si Abigail. Tumigil na kayo. Nagbuntong hininga ko bago ko samaan ang tingin si Jane. At ganon din siya sa akin. Bahagya akong napailing bago ko itapon ang atensyon ko sa laptop. Kapag ba nagtalo kayong dalawa, mababago yung nangyari? Hindi naman, di ba? So the best thing to do is to think some ways for his dad not to be mad at him. Tinapunan niya ako ng tingin. Alejandro, ipaliwanag mo sa daddy mo kung bakit hindi mo tinanggap yung offer. I'm sure he will understand you. Aniya. Kahit mag-isip pa tayo ng 100 paraan para hindi magalit sa kanyang tatay niya, hindi tatalab yun. Alejandro and his dad are not close. Huwag kang magmarunong na akala mo alam mo lahat. Tinapunan ko ng tingin si Jane bago ko tapunan ng tingin si Abigail. These two are fighting again. Jane, mariin kong sabi. Ayos lang, ano ka ba? Nakangiting sabi sa akin ni Abigail bago siya pumunta sa bag niya at may kinuha bago niya iabot yun kay Jane. Oh, mga gamot yan ni Alejandro. Laklakin mo lahat. Baka sakaling mabawasan ang init ng ulo mo, girl. Nakangiti nitong sabi. Palihim akong tumawa pero napansin pa rin yun ni Jane. Kaya agad kong binalik ang aking seryosong ekspresyon at pinaling atensyon sa aking laptop. Kanina pa ako nakatingin sa search bar at kunwaring nagtitipa. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Nagpapanggap lang akong may ginagawa sa laptop ko. Alejandro, are you serious? Tinitake mo na ngayon yung jokes niya? Nagpanggap akong walang alam sa sinasabi niya, kaya't inirapan niya ako bago lisanin ng silid. I really like it when Jane gets pissed off, pero mas gusto ko yung mga jokes ni Abigail. Ayos ba? Abigail asked. Ayos. Nakangiting sabi ko. Nabalot ng malakas na tunog ang buong silid dahil sa malakas na paghampas ni Dad sa kanyang lamesa. Nang marinig ko yon ay umalog ang balikat ko at napakurap dahil sa takot. Tonto! Sigaw sa akin ni Dad bago siya galit na tumayo mula sa kanyang upuan. Tumayo ang balahibo ko at tila ba namutla ako dahil sa malakas niyang boses na bumalot sa buong silid. My fear has grown since I was a child as a result of my father's constant yelling at me when I make a mistake. Hindi ko alam pero kapag naririnig ko ang boses niya at sa tuwing galit siya, ay parang gusto ko na lang tumakbo at magtago para lang malayo ako sa kanya. My dad is always cursing and shouting at me whenever I do something wrong. That's why I became a perfectionist. Ayokong nagkakamali, ayoko ng tanga, at ayoko ng mga bagay na sapat lang. I want everything to be perfect. What did I tell you? I told you to help them, to collaborate with them to boost their company. But what did you do? He said angrily before walking back and forth in front of me. Dad, just in case you didn't notice, mayabang si Nathan, ultimo pamilya niya. Tama lang sa kanila yung ginawa ko, Dad. Sagot ko sa kanya pero sa tingin ko ay hindi siya nakumbinsi sa aking sinabi. Mayabang? Ikaw ang mayabang, Alejandro. Porket bilyonaryo ka na, hindi ka natutulong sa nangangailangan? Dad, it's not that. You know how soft my heart is when people are begging for my help. Si Nathan, he's just using us. Nathan and his father are using you, Dad. Mariin kong sabi sa kanya bago ako tumayo para ituro siya. Bullshit! Ang sabihin mo, kaya mo ginawa yun kundi ang magyabang. Akala mo siguro napakalayo mo na. Akala mo siguro napakataas mo na. Baka hindi mo alam, nasa ibaba ka pa rin, Alejandro. Sigaw niya sa akin. Sa paningin mo, oo. Mahinahon kong sabi sa kanya, dahilan para matigilan siya. What?
Ilang segundo akong natigilan at naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Bahagya akong tumungo bago ako muling tumunghay para tignan siya. Sa paningin ng iba, malayo nang narating ko. Pero sa paningin mo, nasa pinakababa pa rin ako. Kasi kahit kailan, hindi mo nakita yung mga mabuting bagay na nagawa ko. Puro na lang mali ko yung nakikita mo, Dad. Nakita ko ang paglingid ng mga luha niya, dahilan para agad siyang umiwas ng tingin sa akin. Nagbuntong hininga siya bago siya bumalik sa kanyang upuan. Marahan siyang umupo ron bago ipatong ang mga siko sa lamesa at sinapo ang kanyang ulo. I have no time for your dramas, Alejandro. Isa lang hiniling ko sa'yo. At yun ay ang wag mo kong ipahiya sa kaibigan ko. Pero anong ginawa mo? Niyabangan mo pa raw habang humihingi ang anak niya ng tulong sa'yo. My forehead creased as I shook my head. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang siya naapektuhan sa sinabi ko. Parang hindi man lang tumagos sa puso niya ang mga sinabi ko. Diretso ko siyang tiningnan bago ako nagbalak lumabas sa kanyang opisina. Pero natigilan din ako kaagad nang magsalita siya. Let's be honest here. Nathan is like a son to me. Bumitaw ang kamay ko sa doorknob ng pinto nang marinig ko yun. Tila ba nanlalambot ang aking mga tuhod kahit na anong oras ay handa nang bumagsak sa sahig. Tanggapin mo siya sa kumpanya mo at huwag mo kong ipahiya. Umulit sa isip ko ang sinabi niya at nanatili ako sa pwesto kung saan ako nakatayo. Marahan akong napatungo bago ako mapapikit. Muli kong hinawakan ang doorknob ng pinto bago ako nagsalita. No! Mariin kong sabi. What? Muli siyang tumayo at muling nabalot ng malakas na tunog ang silid dahil sa pagtuon niya sa lamesa. I said no. Muli kong sabi. You can't say no, Alejandro. Susundin mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Singhal niya sa akin. You are free to do whatever you want with your company, but not in mine, Dad. Just in case you missed it, I created Tyler Wine by myself, which is why I am the owner. Inalis ko ang tingin ko sa kanya na ngayon ay nanginginig na sa galit. Marahan kong pinihit ang doorknob ng pintuan bago ko ito buksan nang may bigla akong maalala. Marahan akong bumitaw doon bago ko siya muling tiningnan. How can you say these things to your father? Bahagya akong umiling at marahan na lumapit sa kanya. How can you say those things to your son? Pagbabalik ko sa kanya ng tanong. Muli akong lumapit sa pinto at marahang pinihit ang doorknob. Alejandro! Aniya, I have nothing to say, Dad. Malinaw na sa akin na kahit kailan, hindi ako magiging tama sa paningin mo. Binuksan ko ang pinto at bago ako tuluyang umalis ay muli akong nagsalita. Hindi ko tinanggap ang offer ni Nathan dahil may rason ako. Hindi lang sa mayabang siya, kundi dahil hindi ko pa rin siya napapatawad sa pangmamaliit niya sa inyo noon. Nasaksihan ko ang ilang beses na pagkurap ng kanyang mga mata. Hindi ko na nagawa pang pansinin yon at mabilis na nilisan ang silid. Nang makalabas na ako ay doon bumuhos ang aking mga luha. Tinahak ko ang malawak na hagdan habang umiiyak. Hindi ko akalain na kahit anong gawin ko, mali pa rin ang nakikita niya. Ngayon ko lang napagtanto na kahit magpakitang gilas ako at kahit kailan ay hindi niya ako mapapansin. Anak ng mga kaibigan niya, napapansin niya, pero ang sarili niyang anak, hindi. Agad kong kinuha ang telepono ko sa aking bulsa para tawagan ng mga drivers ko. Inayos ko muna ang aking sarili pati na rin ang aking boses. Hello, sir? Kunin niyo na ako and let's head to my rest house. Alright, sir. Binaba ko ang tawag at muling nagpatuloy sa paglalakad. Sa tuwing galit ako ay doon ko lang gustong pumunta. Doon ko lang gustong manatili para makapag-isip at para makapag-isa muna. I hid Victoria and my daughter in that rest house. Kung saan ko sila pinoprotektahan noon. Pero kahit ano palang hirap mo para hindi siya mawala sa'yo. Mawawala at mawawala siya sa'yo. Kung hindi talaga kayo para sa isa't isa. Hindi ko alam kung ilang beses na ba akong umaakyat baba sa hagdan. Nanlalamig at nanginginig ang mga kamay ko dahil sa pag-aalala. Hindi ko magawang manatili sa isang pwesto kahit isang minuto dahil kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Para akong kitikiti na hindi magawang manatili sa iisang lugar. Mag-aalas 11 na ng gabi pero wala pa rin siya. Tinitext at tinatawagan ko siya sa numero niya pero hindi naman siya sumasagot. Hindi naman siya nagsabi sa akin kanina kung saan siya pupunta. Basta nakita ko na lang siyang sumakay ng elevator. Hindi ko naman nagawang habulin dahil nagsara na rin yung pinto ng elevator nang makita ko siya. Sana man lang nag-text siya, 'di ba? Hindi yung hindi siya magsasabi tapos para akong mababaliw dito kakaisip kung nasaan siya.
I've been holding his medicine since earlier because he had to take the medicine. Pero lampas na sa oras ang mga gamot niya. Muli akong nagtipa sa aking telepono. Nasaan ka na ba, Alejandro? Bulong ko habang nagtitipa. Pati si Jane hindi man lang sumasagot sa mga text ko. Baka sakaling alam niya kung saan nagpunta ang boss niya kasi may nurse na nag-aalala sa kanya. Paano kung may nangyari na palang masama sa kanya kaya hindi siya makareply? Isa sa mga ayaw ko talaga ay yung hindi siya nagpapaalam sa akin sa tuwing aalis sila. Sobrang hirap kapag wala akong alam sa pupuntahan nila. Lalo na't sobrang OA ng utak ko sa mga ganitong bagay. I always overthink a lot of things and start to getting worried, even though there's no reason to be worried. Kinausap ko rin si James kanina at sabi niya sa akin, may kasama raw na 3 bodyguard si Alejandro. So kahit isa sa kanila wala man lang nakarinig na tumatawag ako sa boss nila? Kahit isa man lang sa kanila ay wala man lang nakaisip na i-text nila ako para sabihin kung nasaan sila. Bumaba ako ng hagdan at tumiretso ako sa pintuan ng mansyon. Dumampi ang malakas na hangin sa aking balat dahilan para yakapin ko ang aking sarili. Sa paglalim ng gabi ay lalong paglamig ng hangin. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko at sobra akong nag-aalala para sa kanya. I wouldn't be this worried if he was completely fine, but he's not. May mga gamot pa siyang dapat inumin at kailangan niyang magpahinga sa tamang oras. Halos tumalo ng puso ko nang marinig ko ang pagtunog ng telepono ko. Agad ko tong sinagot nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumawag sa akin. Desperada na ako. Desperada na ako sa tawag ni Alejandro. Gusto ko siyang makausap para malaman ko kung ayos lang ba siya o kung nasaan siya. Hello, Alejandro? Wika ko. Anak? My forehead wrinkled as I heard that voice. Marahan kong inalis sa aking tenga ang telepono para silipin kung sino yung tumatawag. Si Mama pala. Muli kong binalik ang telepono sa aking tenga para pakinggan siya. Hindi ko gustong marinig ang boses niya at hindi ko gustong marinig na tawagin niya ako sa pangalan na yun. Galit ako sa kanya. Kinamumuhian ko siya dahil sa ginawa niyang panluloko sa amin. Lalo na nang marinig kong hindi ako kilala ng bago niyang asawa. Isa lang ang ibig sabihin nun. She wanted to forget about us and start a new life with her new husband. Gaano kasakit sa isang anak ang ginawa niya. Akala ko mahirap ang trabaho niya. Akala ko bumaba ang sweldo niya sa kumpanya na pinapasukan niya. Pero mali lahat ng hinala ko. Everything was a lie. Kaya maliit lang ang pinapadala niya sa amin kasi nakikihati lang kami sa sweldo ng asawa niya. Nakikihati kami sa sweldo ng bago niyang asawa at wala kaming kaalam-alam dun. Umaasa akong baka sakaling bumalik sa amin si Papa. Akala ko may pag-asa pang mabuo ang pamilya namin. Anak, kausapin mo naman ako. Nagising ang diwa ko nang muli kong marinig ang boses niya. Hindi ko rin namalaya na kanina pa pala tumutulo ang mga luha ko. Agad kong pinawi ang mga luha ko at inayos ang sarili bago ko siya sagutin. Hello Ma, pasensya na, mahina kasi ang signal dito. Bakit po kayo tumawag? Magpapanggap na lang akong maayos ang lahat. Hindi ko na lang ipaparamdam sa kanya na galit ako. Ayoko mang kausapin siya but I have no choice. Nasagot ko na ang tawag niya at wala akong magagawa kundi ang kausapin siya. Busy ka ba, nak? Nagising ba kita? Natutulog ka na yata. Hindi pa naman Ma, may inaasikaso pa ako kaya gising pa ako. Hindi ko alam kung bakit patuloy na tumutulo ang luha ko. Hindi na ako bata para maghangad pa ng buong pamilya, pero umaasa pa rin ako eh. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko nang magkaroon ulit ng buong pamilya. Gusto kong maranasan ulit yung pakiramdam na buong pamilya sa Pasko, sa bagong taon at sa kaarawan ko. Isa yun sa mga pangarap ko na gusto kong matupad. Pero mukhang imposible na yun dahil mayroon na palang pamilya si Mama. Anak, gusto ko lang sanang mag-sorry. Muli kong pinawi ang luha ko. Wala na yun Ma, ayos na yun sa akin. Nakalimutan ko na nga eh. My voice cracked. But I still managed not to make any noise para hindi niya mahalata na umiiyak ako. Sorry sa lahat ng nagawa ko, anak. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Kapag pinayagan ako, kapag nagkapera ako, uuwi ako dyan. Akala niya yata hindi ko mahalata ang hindi niya pagtuloy sa pagbanggit sa pangalan ng asawa niya. Hindi ko alam kung anong buhay ang meron sila at wala na akong pakialam doon dahil ito yung buhay na pinili niya. Mahal niya yung asawa niya ngayon kaya sa tingin ko sapat na yun para makalimutan niya kami. Okay lang Ma, yung pera na gagamitin mo para makauwi rito, ipunin mo na lang.
Ayos lang kami rito ni Bella at Talia. Sagot ko. Anak, nga pala, gusto ko sanang itanong sa'yo kung pwede. Ano yun, ma? Papayag ka ba kung dalhin ko rito si Talia at Bella? Nag-usap na kasi kami at pumayag siyang sagutin ang pag-aaral ni Talia at Bella. Hindi, mariin kong sagot sa kanya. Maganda ang mga school dito, nak, at saka dito may magbabantay sa kanila. Umakyat ang dugo ko at tila ba umuusok ang ilong ko dahil sa galit. Magandang school naman ang pinapasukan ni Bella dito sa Pilipinas, ma. At saka may nagbabantay naman sa kanila dito, ah. Bakit parang sinasabi mo na dyan may magbabantay sa kanila at dito wala? Anak, hindi sa ganun. Yun yung gusto mong sabihin. Hindi ka ba natatakot para kay Talia at Bella? Ganun ba kalaki ang tiwala mo sa asawa mo para hayaan mong tumira kasama niya ang mga anak mo? Anak, asawa ko siya at alam kong rerespetuhin niya ang mga kapatid mo. How can you say that, ma? Hindi niya kadugo si Bella at Talia. Baka isang gabi habang mahimbing kang natutulog sa pian ng kademonyohan niyang asawa mo at may kung anong gawin sa kapatid ko. Sobra ka naman, ma. Ikaw ang sobra, Abigail Grace. Ako pa ang sobra? Sobra kong mahal ang mga kapatid ko kaya ayokong kunin niyo sila sa akin. Ako pa talaga ang sobra. Pagkatapos mo kaming iwan at maghanap ng bagong asawa dyan sa Italy, tapos kukunin niyo sa akin si Bella? It's for their own future, Abigail. Future! Malaki na ako, ma. Baka nakakalimutan mo malapit nang mawala ang edad ko sa kalendaryo at nasa matino na akong pag-iisip. Hindi ako papayag na kunin mo sa akin ang mga kapatid ko. Hindi pa ako nahihibang para pumayag sa gusto mo. I quickly dropped the call and after that I burst into tears. Nilagay ko ang mga palad ko sa aking mga mata at parang batang umiiyak sa harap ng pinto ng mansyon. Hindi ko na maintindihan ang nanay ko. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko sasaluhin ang mga kamalian niya. Pinawi ko ang mga luha ko bago ko marahan na yakapin ang sarili. Sumasabay pa talaga sa ihip ng hangin ang nararamdaman ko. Natigilan ako sa pag-iyak nang makita kong muli ang pangalan ni Mama sa aking telepono. Bakit niya gustong makipag-usap sa akin? Akala ko ang pakay niya ay humingi ng tawad sa akin, pero mali. Ang totoong pakay niya ay tanungin ako kung ayos lang sa akin kung kunin niya sa akin si Talia at Bella. Huminga ako ng malalim at sinilent ang aking telepono bago ko ito ilagay sa aking bulsa. I don't want to pick up the phone and take her call again. Akala ko nagsisisi na siya sa mga nagawa niya, sa mga bagay na pagkukulang niya sa amin, pero mali ako. Nagsorry siya sa akin dahil may kailangan siya, dahil gusto niya akong mapa-oo sa gusto niya. Dumating na ba si Alejandro? Nandyan ka pala. Mabilis kong pinawi ang mga luha ko at inayos ang sarili nang sumulpot bigla sa tabi ko si Jane. Hindi pa nga eh. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Dagdag ko. Narinig ko silang nag-uusap ni Tito kanina tapos sabi niya sa akin, sa mansyon raw siya magdi-dinner. Siguro alam na ni Tito yung ginawa ni Alejandro kay Nathan. Aniya. Sana naman hindi sila mag-away. Madalas naman nag-aaway si Tito at saka si Alejandro. Nilingon ko siya at nakita kong seryoso siya sa kanyang sinabi habang nakatingin sa malayo. In my 16 years of working with Alejandro, I discovered that his dad only sees Alejandro's mistakes and not the things he did for the company. Kahit malaking tao yang si Alejandro, si Tito ang kahinaan niya. Bata pa lang kasi yan, palagi na siyang sinisigawan ni Tito at palagi siyang pinapagalitan. Siyempre, he's a kid. And it will always stay in his mind that if he did wrong, his dad will be mad at him. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin yun kay Alejandro. Na-trauma siya? Wika ko. Yes, kaya perfectionist yung boss natin. Aniya. Natahimik kami ng ilang minuto habang nakatingin sa malayo. Hindi ko inakala na ganun pala sa kanyang tatay niya. Hindi ko naman magawang isipin na ampon si Alejandro dahil hawig siya ng nanay at tatay niya. He got the eyes of his mother and he got the nose and lips of his father. Magkamukha rin sila ni Elaine kaya imposible talagang ampon itong si Alejandro. Siguro may mga kasalanan lang talaga na hindi kayang kalimutan. At dahil sa hindi natin magawang kalimutan ang mga pagkakamaling yon, nalilimitahan natin ang ating mga sarili para makita ang mga tama sa mga bagay na ginagawa ng isang tao. Sana ma-realize ng tatay niya na lahat ng tao nakakagawa ng pagkakamali. And everyone deserves a second chance. Huwag mong limitahan ang sarili mong makita ang kagalingan niya dahil lang sa nagawa niyang pagkakamali. I think his dad should hear Alejandro's side. Lalo na't nakakulong pa rin si Alejandro sa trauma na nakuha niya sa tatay niya. Abigail, I have to go.
Just text me if Alejandro gets home safely. Aniya. Tinapik niya ako sa aking balikat bago ako ngumiti at tumango sa kanya. Nasa harap lang namin ang sasakyan niya kaya't agad siyang sumakay doon at tinaas ang kamay bilang senya sa akin. Ngumiti naman ako at kumaway pabalik. Mag-isa na lang akong naghihintay kay Alejandro. Kasama ko si Manang kanina pero sabi niya, kailangan niyang matulog ng maaga kaya't iniwan na rin niya ako. Si Jane rin, umuwi na. Ako naman, nandito pa rin, hinihintay si Alejandro. Hindi ko kayang umakyat para humiga sa kama ko at gumawa ng tulog. Hindi ko kayang matulog nang alam ko sa sarili ko na walang laman ang kabilang kwarto. Mahirap gumawa ng tulog lalo't hindi mo alam kung bakit hindi pa umuwi ang taong mahal mo. Para akong tinotorture dahil sa pag-aalala. Binubugbog ng mga tanong utak ko at hindi ko magawang tumigil sa isang pwesto. Muli kong niyakap ang aking sarili dahil sa malakas na simoy ng hangin. Hinawi ko ang buhok ko papunta sa aking likuran dahil sa hangin na tumatama sa aking batok. Ilang saglit lang ay natanaw ng aking mga mata ang dalawang itim na kotse. Agad akong bumaba sa hagdan na nasa tapat ng pinto ng mansyon at sinalubong ang kotse. Lumabas ang isa niyang bodyguard na agad kong tinanong. Si Alejandro, ani ko. Hindi ito sumagot sa akin at agad na binuksan ang pintuan ng kotse at bumungad sa akin si Alejandro na nakahiga sa likuran ng sasakyan. Agad akong lumapit sa kanya at sinapo ang kanyang mga pisngi. Alejandro? Bulong ko. Nagpahatid po siya kanina sa rest house at hindi po namin namalayan na umiinom na po pala siya. Seryosong saad ng bodyguard niya. Abigail? Nakita ko ang pagmulat ng kanyang mga mata bago niya ako hawakan sa aking pisngi. Don't leave me please. Muli kong inayos ang kanyang buhok bago ko lingunin ang mga bodyguards niya. Bawal sa kanyang alak, diba? Bakit hindi niyo man lang pinigilan? Sabi ko habang inaayos ko ang kanyang polo at ang magulo niyang buhok. Sinubukan po namin pero binalaan niya po kami na pag pinigilan namin siya, aalisin niya po kami sa trabaho. Tumango ako bilang sagot. Naiintindihan ko. Sige na, tulungan niyo na akong iakyat siya sa taas. Umalis ako sa harap ni Alejandro para bigyan ng daan ng mga bodyguards niya para maalalayan siya palabas ng kotse. Nilagay nila ang braso ni Alejandro sa kanilang batok at inakay si Alejandro papunta sa itaas. Pinagbuksan ko sila ng pinto bago nila pinasok si Alejandro sa kwarto. Marahan siyang inihiga sa kanyang kama at bagsak na bagsak ang kanyang katawan. Paniguradong marami siyang nainom dahil hindi naman siya babagsak ng ganyan kung hindi. Umalis agad ang mga bodyguards niya kaya't agad kong sinara ang pinto para lapitan si Alejandro. Sa gitna ng kama siya nakahiga kaya't umupo ako sa gilid ng kama niya. Marahan kong inayos ang kanyang buhok at tinitigan ang kanyang gwapong mukha. Nalulungkot ako para kay Alejandro. Mayaman siya, kilala siya ng mga tao bilang magaling sa negosyo, mabait at higit sa lahat, gwapo. Kung makikilala mo siya mula sa internet, iisipin mong isang perpektong tao ito si Alejandro. Magaganda ang mga katangian na nakalagay sa internet, kaya't hindi imposible kung mainggit sa kanya ang mga mambabasa. Ang hindi nila alam, may sakit siyang lihim niyang nilalabanan. May mga nararamdaman siya sa kanyang katawan na maaaring hindi kayang tiisin ng ibang tao. May problema sila sa pamilya at palagi siyang kinagagalitan ng kanyang ama. When you look at him, when you read everything about him on the internet, you can say that he's living the best life. And he's almost perfect for having money. A complete family, a nice body, and a good appearance. But little did they know, Alejandro also had a downside also. Isa sa mga bagay na hindi hinahayaan ng internet na makita natin dahil baka ayawan tayo ng mga tao. That only means, hindi lahat ng nakikita sa internet totoo. Hindi porket nakita mo siyang nakangiti sa pictures, wala na siyang pinagdadaanan. Everyone can wear a mask for them to think that they are completely fine, even if they are not. Abigail? Yes po. I love you. Huwag mo na akong daanin sa mga paganyan mo ha. Masama sa'yong umiinom diba? Why did you drink? Tapos hindi mo pa nainom ang mga gamot mo. Akala mo ba palalampasin ko lahat ng kakulitan mo dahil sa narinig kitang mag-I love you? Natigilan ako nang bigla niyang mabilis higitin ang aking mga kamay. Dahilan para maglapit ang aming mga mukha at mapunta ang kaliwa kong kamay sa kanyang braso at ang kanan kong kamay sa kanyang dibdib. Nararamdaman ko rin ang kamay niya sa aking likuran na pumipigil sa akin sa pagbangon.
Masyadong mabigat ang mga kamay niya at sa tingin ko ay sinasadya niya yun para hindi ako makabangon. Alejandro, ano ba? Kailangan kitang ikuha ng damit. Hindi ka pwedeng matulog ng ganyan. Listen to me. Oo, pero pwede bang alisin mo ang kamay mo sa aking likuran para makabangon ako? Listen to me first. Bulong niya. Kailangan kong bumangon at lumayo sa kanya dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lasing si Alejandro at hindi ko gustong gumawa ng mga bagay na alam kong pagsisisihan ko sa huli. Please, Aniya. Ano ba kasi yun? My lips are so dry. Aniya, do you want some water? No, use your lips to wet it. Alejandro! Nakapikit ito habang tumatawa at nananatili pa rin ang kanyang kamay sa aking likuran. Inikot ko ang mga mata ko bago ko ibigay ang buong lakas para maialis ko ang kamay niya sa aking likuran at nagtagumpay naman ako ron. Nang makatayo ako ay agad kong inayos ang nagusot kong damit. Pero isang saglit lang ay muli niya akong hinigit dahilan para mapahiga ako at nang marahan kong imulat ang mga mata ko ay bumungad sa akin si Alejandro na ngayon ay may mapupungay ang mga mata at diretsyong nakatingin sa akin. Braso niya ang nagsilbing unan ko habang ang isa naman niyang braso ay nakahawak sa aking mga kamay. Ngayon ko lang napagtanto na nasa ilalim na pala niya ako. Hi love. Nag-init ang mga pisngi ko nang marinig ko yun sa kanya. Unti-unting naglapit ang aming mga mukha at